Sagittarius. Okay. Hello my dear Sagittarius. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 7, 2026. Titingnan natin my dear kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga reading. Thank you very much. Gusto ko rin po magpasalamat dun sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating YouTube channel. I hope na mag-enjoy ka dito sa ating channel at mahanap mo my dear kung ano man ang iyong hinahanap or maiprovide ko my dear kung ano man ang iyong hinahanap. Okay, let me see my dear Sagittarius. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go my dear. Once again, June 7, 2026. Let me see what is going on. The Seven of Wands and the Two of Pentacles. May tension na kaagad dito my dear. May tension na, okay. You're trying to balance, my dear, yung usapin ng pinansyal. Actually, nakukuha ko dito, my dear, you're trying to fight something, no? Meron ka pinaglalabanan, pwedeng sa relationship, okay? Pwedeng sa usapin ng pinansyal, okay? Kasi meron ka ditong Seven of Wands, okay? Ito yung nagre-release, my dear, ng energy na parang meron kang pinaglalaban. Ito namang Two of Pentacles, ito, my dear, yung energy na meron kang binabalance, okay? Pwede natin silang paghiwalayin. Ito, pwede ito sa relationship. Ito naman, pwede naman ito sa usapin ng pinansyal. Pero kahit saan natin siya tingnan, nandun pa rin talaga yung pressure, my dear, okay? You're trying to fight, you're trying to balance, usapin man yan ng pinansyal or usapin man ng relationship. Let me see, my dear. Let's go. What is this? We have here the Wheel of Fortune. Okay. Tingnan natin kung sino nagda-drive ng Wheel of Fortune. Sino ang nagda-drive ng ating Wheel of Fortune? May tatlong driver yan. Okay. Nandito ka na sa area ni Anubis. Okay? May tatlong area kasi yan. Si Serpent, si Anubis, at saka si Chariot. Si Chariot, good yan. Anubis is a transformation. So, definitely, si Nine of Swords is nandun ka. Okay? So, definitely, parang meron kang gustong ikat or meron kang gustong baguhin sa loob ng money and career, meron kang gustong i-change sa loob ng relationship, okay, you are holding into it. Nagre-release ka, my dear, ng positive na energy. Pero sa kabila, my dear, ng pagre-release mo ng positive na energy, eto naman yung nangyayari sa'yo. Nagna-Nine of Swords ka. So, nakakaranas ka ng stress, nakakaranas ka ng pressure, sleepless night, overthinking. Okay, so yan ang nangyayari sa'yo ngayong araw na to. Pero, I love yung energy mo, my dear, kasi you are fighting for it. Sinusubukan mong itama, my dear. Don't worry, pagkatapos ni Anubis, si Chariot na. Okay, Chariot na siya. So, ibig sabihin, tapos na yung illusion. Si Serpent is already done, si illusion, and then si Anubis na yung susunod, and then si Chariot na siya. Okay, so nandito na tayo sa moment, my dear, na gusto mong ikat yung isang bagay. I think hindi ka illusion kasi kung nasa illusion ka, no, kung nasa serpent ka na energy, nandun ka sa ahas, I think hindi mo gagawin to, no, pagpapatuloy mo lang yung mga bagay-bagay, chill lang, relax lang, pero may action na kasi, my dear, may Seven of Wands at saka Two of Pentacles na, so ibig sabihin, nare-recognize mo na talaga, my dear, na there is something off, merong mali. Okay? You're trying to balance this, my dear. Nandun ka pa nga lang sa process, my dear, ng transformation. Let me see, my dear. Additional cards.
We have here the Six of Swords, okay? Bigla akong nalungkot sa energy ng Six of Swords. Parang kung sa relationship na my dear, nilalaban mo talaga yung relationship. Parang there's something off na nangyayari sa loob ng relationship, my dear. Na-stress ka, naka-defense position ka, pinaglalaban mo talaga. The Star. Okay. Teka. May binabalance ang ang Star eh. Okay, and the Four of Wands. Okay. Actually, you're really confident, my dear, na magiging okay to. Gusto mo mag-upgrade, magiging okay yung relationship. Okay, I love yung energy mo, my dear. Pero yung pressure kasi hindi mo maiiwasan talaga. So, nandun na yung pagiging positibo mo, my dear, na magiging okay, mag-upgrade to, magiging maayos. Actually, pag hope na lang ang hinahawakan mo dito, my dear, umaasa ka na lang talaga. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Talagang kumakapit ka na lang talaga dun sa pag-asa, na magiging okay din yung lahat, which is maganda naman yun, my dear. Kung sa usapin ng pinansyal. Pero kung sa usapin ng relationship, my dear, mahalaga pa rin na alam natin kung anong say ng partner mo dito. Mahalaga pa rin, my dear, na may cooperation yung partner mo dito, my dear. Kasi kung ikaw lang talaga yung magpipilit na i-balance to, my dear, at wala naman changes na mangyayari sa partner mo, wala din. Let me see. We have here the energy of the Hierophant. Okay, baka married kayo. Maybe you are married. Okay. This is the time, my dear, na mag-seek ka ng advice. Okay? This is the time, my dear, na maghanap ka talaga ng advice, ng makakausap. Yung matino talaga, my dear, ha? Eto, my dear, ha? Medyo bigyan kita ng konting insight. Okay? Hindi lahat ng tarot card reader ay kayang makita ang hinaharap. No, actually yung hinaharap, yung future, my dear, is a very very complicated. Yan, as in sobrang complicated, hindi po yan biro. So kinakailangan po ninyong makahanap, kung ang pinaka goal po talaga ninyo is gusto ninyo makita ang future, kailangan makahanap po talaga kayo ng tao na talagang master talaga yan. Normally yung mga ganyan, sila yung sabagay, wala naman talagang edad, no? Bata, matanda, basta na-develop na nila yung kanilang gift, okay na yan. Okay, sa pagiging fortune teller. No, ako po, hindi po ako fortune teller. Ako po ay card reader. Kung mapapansin nyo po, kung nagbabasa ako ng card, is binabase ko po sa image ng card. So, ang mangyayari, my dear, kung ako ay fortune teller, titingnan ko lang yan, alam ko na. Or maski walang card, alam ko na. Kaso gumagamit pa rin po ako ng card. So, ibig sabihin, hindi po talaga ako fortune teller. No, I'm not ang fortune teller at saka card reader, magkaiba po siya. Okay? So, nakaka-predict po ng future is more on the medium, more on the fortune teller, the psychic, yan po sila. Okay? Ako po, slightly medium po ako, slightly psychic din po ako. Pero yung pagiging medium ko at saka pagiging psychic ko is ginagamit ko po para may stable ko po yung aking overall chakra. So, hindi ko po siya, dati sinishare ko po siya sa lahat, kaya hindi ko na po siya isinishare. No, sinasarili ko na lang po muna siya kasi para mahirap po, hindi po natin maitutuloy yung ating mission kung tayo po ay wala sa order. Kaya minsan po, maganda din na sinasarili din po, lalo na po sa usapin ng spirit guide, okay? Hindi po natin pwede basta-basta na parang utusan yung mga spirit guide natin na ano po yung nakikita mo kay ganito, ano yung nakikita mo kay ano nakikita mo kay ganon. So, bakit ko nabanggit to, my dear? Kasi kailangan mo ng Hierophant. So, kung naghahanap ka talaga, my dear, ng tao na makikita ang future, make sure mo talaga na legit na psychic talaga yan. Kung tarot card reader, maraming tarot card reader dyan. No? Nagkakalat lang yung tarot card reader, my dear. Okay? Pero ang tarot card reader, my dear, most of the time, ang tarot card reader, kami mga tarot card reader, we don't really believe about the future. We believe, my dear, na yung future is nakabase sa kung ano yung gagawin natin today. Okay, ulitin ko, kami mga tarot card reader, we believe, my dear, na ang future is nakabase ngayon. Hindi siya nakafabricate na parang, ay, ito yung mangyayari in the near future. Hindi. No? Sa mga psychic at saka mga medium, they believe on that. So, nire-respeto naman natin yon kasi gift nila yon, power nila yon. Okay?
sa mga fortune teller, gift nila yon. Nilinaw ko lang, no? Kasi mamaya sabihin mo, ay, mahanap daw ako ng guidance. Kontakin ko nga si Apo J. So, ngayon pa lang, sinabi ko na, para pag kinontak nyo ko, alam ninyo kung sinong kokontakin ninyo. At saka in the near future, alam din ninyo kung sino yung mga kokontakin ninyo. Ang fortune telling, at saka medium, at saka psychic, napaka-risky po niyan na trabaho. Hindi po yan basta-basta ginagawa, hindi po yan dapat basta-basta pinapractice, lalo na kung wala kang calling dyan or wala kang gift dyan. Kasi delikado talaga yan. Okay, let me see, my dear. This is the time, my dear, na mag-seek ka talaga ng advice, okay? Kung hindi ka makahanap ng advice, do some research, okay? Okay. Pero I do believe naman, my dear, na magiging okay to. No, based naman sa fighting spirit mo, sa energy mo, magiging okay naman siya. Pero kung makakahanap ka ng etong Hierophant na to, okay? Kasi parang meron ka ditong kailangan na isang guni or parang meron ka ditong kinakailangan na iayos talaga, my dear, as of this moment, okay? Normally, ang Hierophant din is nagkukos din yan ng pagkalito, okay? Or distraction, okay, between sa mga bagay-bagay. Kaya nga, most of the time, nako-connect yan sa kinakailangan mo sumangguni sa isang tao, okay? We have here the energy of the 8 of Cups, okay? This is more on emotional detachment, my dear, okay? So, mahihirapan ka talaga. Kung sakasakali man na magkakabati kayo mag-partner, definitely nandun pa rin talaga yung mga emotional attachment. I think may mga kinalaman to sa usapin ng emotional, no? May mga nangyari sa loob ng relationship, may mga nangyari sa loob ng buhay mo, na posibleng nakaka-apekto talaga sa connection, or if you are single naman, nakaka-apekto sa iyong buhay at money and career, okay? Yun na nakukuha ko dyan. Okay? Tingnan natin. The Hangman, okay. Pagsubok lang yan, my dear. Okay, pagsubok lang yan sa inyong mag-asawa. Okay, mararaos din yan. Okay, maaayos din yan. I think for both of you, baka kailangan nyo ng counseling. Kayong dalawang mag-asawa, kailangan nyo ng counseling. Baka kinakailangan yung, di ba? Yung mga ganon, okay? Para maayos nyo yung inyong relationship. Hindi naman literal as in maghahanap ka ng psychic or ng medium or ng tarot card reader. Minsan kailangan lang talaga ng counseling sa loob ng relationship. Importante po yan. Lalo na kung nagkakaroon na ng problema. Di ba? I remember when I was young, meron project on church. This is more on couples for Christ. Para to sa may mga magkakarelasyon, no? Hindi ko alam sa ibang church, pero sa religion ko is meron tinatawag na couples for Christ. And napaka-importante. Hindi ko alam kung meron pa rin hanggang ngayon na couples for Christ. Pero noon, when I was young, very active po 'yon. Ng mga mag-asawa, 'di ba? Ayan, sumasali sila diyan para maayos, and yung mismong namamahala or nag-organize nitong couples for Christ na ito ay tumutulong sila sa mga, alam mo yun, yung mga nangyayari sa loob ng relasyon, yung mga hindi pagkakaunawaan, para hindi maghiwala, yung mga ganon, para mapag-usapan, para sila nagiging lupon or parang referee, no? So, there's a tendency, my dear, na kailangan yun sa loob ng relationship para maayos yung mga tension, yung mga issue. Kung wala naman ganon, yung mga magulang, no, maganda din, no, nakausapin natin. Kasi yung mga magulang natin, our parents, marami na yan silang pinagdaanan, no? Marami na nangyari, away, bate, asot, pusa, marami na rin sila pinagdaanan. So, it's better, my dear, kung mag-ask ka ng guidance sa iyong parents, somebody that is older than you, nanay mo, kung lola mo, mas maganda. Kasi mas marami talaga silang experience, no, na may i-share. Pero habang nagkukwento ka naman, my dear, sa yung side of your family, wag mo naman siraan ang asawa mo. 'Di ba? Wag mo naman siraan ang asawa mo. Meron kasi nanghihingi lang ng guide tapos sabay sinisiraan na rin ng asawa, no? Dapat nandun pa rin talaga yung essence talaga na gustong ma-save talaga yung relationship, no? So, hindi naman literally na kinakailangan mo ng medium, kinakailangan mo ng fortune teller, or kinakailangan mo ng tarot card reader. Maybe it is just more on finding somebody talaga na makakatulong talaga sa loob ng relationship. Ngayon, kung sa usapin naman ng financial ito, my dear, lalo na kung single ka, maybe lately,
naging out of order yung usapin ng pinansyal, medyo nawala sa alignment. So, I think this is the day, my dear, na mag-dedicate ka ng time. Kung meron ka makakausap, if you can actually talk to your mother, your father, somebody na elder sa'yo, mas maganda siya, my dear, para mapayuhan ka na ganito, ganyan, ganito, ganon. Kasi maniwala ka, yung mga yan, talagang hasang-hasa na talaga yan. Talagang bihasang-bihasa na talaga yan sa buhay talaga, my dear. So, marami kang mapupulot dyan, marami ka talagang makukuha talaga sa kanila. And kung wala naman ganon, this is the time, my dear, na medyo i-analyze mo, my dear, kung bakit ka napunta doon, bakit nangyari ito. Kasi syempre, isa ka lang, di ba? Single ka lang naman. Para sa mga single na may problema sa usapin ng pinansyal, di ba? So, this is the time, my dear, na i-analyze mo siya, bakit nagkaganon, and be gentle to yourself. Pag mo masyadong i-pressure, my dear, yung sarili mo, na ikaw kasi, ganito kasi, ganyan kasi, tama na, my dear, nangyari na kung ano nangyari. Ang gagawin na lang natin ngayon, my dear, is i-prevent na lang na mangyari ulit yon, matuto tayo dun sa pagkakamali na yon, and then eventually everything will be okay. Kasi sinasabi dito, my dear, sa energy ng hangman, na nangyari ito for a reason. No? Tuwing lumalabas si Hangman, ang nakukuha ko dyan is nilagay ka dyan kasi meron kang kinakailangan matutunan. Or nangyayari yan kasi meron kayong kinakailangan matutunan or meron kang kinakailangan matutunan. And over here, we have here, nakita ko na actually, kaya binuksan ko, the Six of Wands, energy ng success. Magiging maayos din to, my dear. Okay? Magiging maayos din to. Sabi ko nga, if you really need kailangan talaga ng help, mag-ano kayo ng Hierophant, which is hindi naman literal as in talagang Hierophant, somebody na may knowledge tungkol sa problema ninyo, and be aware or be careful kayo between the tarot card reader at saka fortune teller at saka medium at saka psychic. Okay? Be careful kayo sa mga yan. Pero ako, my dear, I am just a tarot card reader. I'm not a fortune teller. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na energy message para sa araw na ito, June 17, 2026. Kagaya po ng sinabi ko kanina, my dear, sa bandang unahan ng ating reading, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye!